Hello guys and welcome. Welcome again to another vlog of the Seaman Vlogger. For today's vlog, meron tayong babasahin na PM ng ating subscriber sa YouTube. Good day sir, idol po kita since I was a cadet. I was watching your videos on YouTube, looking forward for SIRE 2.0 contents. Hehe. Yan guys, so yung mga bago sa aking channel, usually ang aking tutorial videos ay nasa YouTube and some memes naman, comedy memes, nasa Facebook. Pero usually, dalawa yan eh. Pero ang pinaka main platform ko is YouTube. Yan guys, so tamang-tama. Few weeks ago, meron kaming inspection SIRE 2.0. So tara, i-share natin kung ano nangyari sa aming inspection. Okay guys, so SIRE 2.0, usually to ano to eh, bago-bago lang. Iba siya do sa traditional na vetting inspection. Yung dati kasing vetting inspection, ang purpose niya is to vetting or to inspect yung barko. Pero itong SIRE 2.0 is kakaiba. Pati crew, officers, crew, lahat, human na tinatawag, kasama na rin. Kumbaga every crew, may set of question. Usually dati, sa dating vetting inspection, ano lang siya, as in, meron na siyang papel na sinusundan namin, so napakadali. So ngayon, itong si SIRE 2.0 is kakaiba. It's around set of questions para sa human and lot of set of inspection para sa barko na nasa tablet. So kada sakay niya ng barko, magkakaroon yun ng random set of question. So, hindi siya parang katulad sa old na naka-fix na. Ito, matatimingan mo na, kunyari, ngayon, may SIRE 2.0 ka. On the next SIRE 2.0, iba na naman yung set of question. Pero syempre, ang ano nito sa human is dapat alam mo kung ano yung trabaho mo para maski sabihin natin hindi mo masagot na by the book, at least from the heart, alam mo explain sa inspector. So yun guys, so discharging operation kami sa Media Romagna. Nagpasampa ang company namin ng vetting inspector. I think Luke Oil Company ata yun, if I'm not mistaken. So unang gagawin ni vetting inspector, pupunta sa kabina ni kapitan. Pagpunta sa kabina ni kapitan, tatawagan syempre ako, si chief mate, si chief engineer, and sasabihin ang kanyang agenda. Usually, unang gagawin ni vetting inspector is checkin lahat ng papeles ng barko. Diba, yung mga certificate ng barko, yung mga certificate ng mga tao, diba? Tapos meron pang minsan itatanong pa si kapitan about sa knowledge niya, sa trabaho niya. Yan. Then after that, pagkatapos yan, pwede siyang pumunta directly sa deck or pupunta sa bridge. So pag pupunta sa bridge yan, wala kasi ako dun eh. Nasa CCR ako at saka nasa deck. Anyway, sa deck, meron din siya mga set of questions na random question na kada inspection. Depende sa ma-generate ng tablet niya kasi doon lang lahat nanggagaling ang mga set of question doon sa tablet ng SIRE inspector, and that is intrinsically safe. So, pwedeng gawin picture, mag-picture sa labas, di ba? Gamitin sa labas ng barko sa mga tanker vessel. So, pag kunyari, nasa bridge siya, after that, pwede siyang punta sa CCR or from bridge wing, nilipot na yan. Titignan na yung mga busted light, kung meron man. Titignan yung welded pump kung gumagana. So parang may mga old style pa rin ng vetting inspection na nandun sa bagong SIRE 2.0 na parang standard na siya. Then while sabihin natin na nag-inspection na kunyari, welded pump, emergency generator, ini-start, meron siyang set of question na kunyari, katulad ng tinanong sa bossen ko, na sabing gano'n eh, paano mo ilo-lowered ang lifeboat na mag-isa ka? Yan. Tapos mamaya, meron pang isang set of question. Paano mo i-start yung emergency generator? Gusto ko actual. Diba? As in talagang kasama lahat ng tao. Tapos meron pa ako na experience dati noon na nasa manifold yung deck watch. Tinanong kung para saan yung
personal gas detector at kung ano ang na-reading ng gas detector na yan. So talagang ito yung dapat, di ba? Hindi, I mean, hindi not book by the book or read by the book. Basta from the heart, kaya mo explain sa kanya. So ayun, tas tinignan yung tubig ng deck water seal ko, 'di ba? Tinignan yung mga PV valves ko, tinest yung positive, yung positive niya at saka yung negative niya. 1,300 negative 350 usually yung setting ng PV valve. So, tetest mo yung positive, bubuksan mo, tapos yung negative, tulak mo. Then after that, lakad dyan, check ng oxygen content, kung ilan nga ba yung oxygen content, which is tinignan niya na doon sa loob ng CCR yung IG system kung ilan yung yung percentage ng oxygen. So may malalaman niya kung hindi naman sakto na kunyari 3.5 sa CCR, 3.5 sa labas. Hindi, meron yan. Tataas ng konti, mga 3.6, mga gano'n siya. Yan, so papunta ng prowa, titignan yung PV breaker, tapos titignan yung manifold, kung may mga leaking, mga tubo, mga leaking, yung maganda maintenance mo. Papunta sa prowa, tetest niya yung mga ilaw doon. Diba? Basta lahat ng makita niyang hindi maganda sa paningin niya na nasa tablet, maililista niya. Tapos meron pa siyang isang tinanong kay Bosen na which is, actually hindi talaga alam niya yun. Kasi pang officer lang niya. Pero yun nga, SIRE 2.0 is dapat, kung anong knowledge ni official, dapat alam din ng crew, which is wow, di ba? Anyway, i-share ko sa inyo. Ang tinanong sa kanya, what is LMP, Line Management Plan. Siyempre, pag sinabing LMP, parang nakagano si Bosen na parang, ano yun? Diba? So, yung LMP ni Line Management or MSMP, which is para sa chipmate yun. Diba? So, yung parang na mental block siya, ngayon sinabi ni inspector na it's about set of ng mga tali mo, inventory ng tali mo, inventory ng mooring wires mo, ng spare rope, tails, mandal shackle, tongsberg shackle. So, parang alam mo, parang nagano siya na, sir, sorry, hindi ko nasagot yun. And sabi ko sa kanya, okay lang yun. Ano na yun, above na yun sa knowledge mo. Kaya pagkatapos ng vet inspector, kinabukasan, toolbox meeting, in-expense ko na lang kung ano yun. So yun, after sa deck rounds, pumunta sa akin, at yun na nga yung talagang in-scrutinize niya lahat. Ang tagal, yung sinabi niyang 1 oras lang sa cargo control room. Umabot kami ng 3 oras. So unang ginawa niya, sabi niya, I'm interested, you chief, to show me how to calibrate the personal gas detector. And syempre, ginagawa natin yan daily, di ba? At saka every arrival to port. So, memoryado natin. And in-explain ko from the span gas, from the bump case, bump test, kasi Draeger, di ba? Then, kung paano ipapasok, di ba? And what is the signal, what is the percentage of the oxygen, hydrocarbons, na nasa span gas. Then, sabi niya, I am amazed to you, Chief, na this is my first time to see na full details yung pag-explain kung how to calibrate the gas detector. Siyempre, palakpakan. Kasi naging positive output siya ng observation namin. So, nilagay doon positive. Kasi usually ngayon sa SIRE 2.0, may negative observation at positive observation. So, ngayon, meron kaming positive observation na dahil sa akin. Yay! Then, after that, hindi natapos yan. Kinuha yung aking cargo plan. Chinek ang aking cargo plan. So, makapal ang aking cargo plan, ganyan. Full details, di ba? Then after that, chinek niya yung kung kailan yung pressure test ng mga cargo lines, bunker lines. So, may certificate yon. Usually, every year yon. So, pinakita ko sa kanya. Tapos, dapat yon, yung test mo na yon, dapat nakasulat sa oil record book. Which is sinabi niya, pati nga sa oil record book, kung nakasulat. Siyempre, nakasulat yun dahil ako gumawa. In case na iba ang gumawa at hindi ko nakita na sinulat yun, may tinatawag na code O na pwede mong, ang tawag doon? Ayun, sorry guys, tinignan yung code ko, nakalimutan ko. Late entry. So, sa oil record book, pwede ka maglagay ng late entry. So, nililate entry ko siya para sigurado na pag may dating sa site inspection na sa akin, hindi ako maboboljak, di ba? So, yan. Tinanong yun, tapos biglang sinabi niya, primary means of venting ng cargo tank, which is may poster kami na pinakita ko, yung 1540, tapos yung setting ng PV valve, tapos pinakita ko rin doon sa kanya doon sa aking tank radar, yung setting ng paita tank,
Tapos sabi niya, paano may testing yung alarm? So, nandun, tinesting ko rin yung alarm. Tapos ano pa? Marami. Tapos halos lahat ng mga folder ko doon, from folder 1 to folder 30. In-scrutinize niya yun. Kunyari, pre-arrival test, meron ka bang record na ganito? Siyempre, meron sa operational folder namin. Yan, yung high-level alarm, yung bilge alarm, emergency stop, cow pressure test ng mga linyada, pag magkakaw ka. Tapos tinanong din kung ano, kung may risk assessment ako. Yes, meron risk. Pinakita ko sa computer. Tapos meron sabi ko na paano ang procedure ng ano, ng enclosed space. Siyempre, first gagawa ka ng ano, company na risk assessment. After that, meron niyang permit na dapat mo sundan from page 1 to 8. Diba? Mag-check ka ng atmosphere ng outside, mag-check ka ng atmosphere from inside. Ano ba mga gases yan? Kung mercaptan, H2S, carbon monoxide, diba? Hydrocarbons, kung ano yung mga kailangan mo, kung 2 set of BA, 2 sets of EEBD, may wolf lab ka ba, meron ka bang tawag doon, stretcher, may medical equipment ka ba, ganon ka hirap yung enclosed space entry namin dito sa company na to kasi ang daming requirement. Tapos ang dami ding taong kailangan. At yun, after 3 hours of battling, ground and pound, di ba? Natapos din and ito pa, no, okay tayo. Yun nga, nagkaroon tayo ng isang positive observation. After that, pumunta siya kay Chief Engineer. Hindi ko na alam ang nangyari doon dahil busy na rin ako sa aking operation, which is ano na ako, stripping level na ako. So, dapat ko mag-consider stripping level. And after that, pagtapos nun, we have 2 negative observation and 1 positive. Yung sabi ko, yung pag-explain ng gas detector. And 2 negative. Yung isang negative, yun yung LMP, yung line management plan. And yung second, meron na tayo sa makina. So, ibig sabihin, kahit na 16 years old yung vessel namin, prepared kami. Maganda ang aming pagka-preparation. So, yan. Nakapasa kami sa vetting inspection. So, yan guys. Diyan natapos yung aking explanation kung ano nangyari sa aming vetting inspection. And remember, yung mga set of question na yan is randomly from the tablet. So, kung ano yung, halimbawa, kung ano yung naging SIR inspection ko ngayon, so susunod is hindi, which is na-experience ko yan. Kasi from before ng inspection na to, nagkaroon kami inspection din dati, sa ibang barko din, iba ang set ng question. Di ba? So, ano lang yan, talagang dapat alamin mo talaga ang trabaho mo. Yun lang talaga yun. Maski hindi siya by the book, at least by heart, ma-explain mo na tama. So, yan guys, thank you very much. Tapos na po ang ating vlog. So, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, TikTok, and syempre, meron tayong bago Instagram. The name is The Seaman Vlogger. And guys, if you have time, kindly like and subscribe din sa Facebook and YouTube ang aking second account, which is Tano Rider. So, ano bang ginagawa ko sa Tano Rider? Usually, diyan ko ina-upload lahat ng motorcycle adventure ko. Mapalomi ride, endurance ride, long ride, short ride, di ba? ORB ride, tama ba? ORB, Oil Record Book, ang pagkalam ko yun eh. Official, ayun, OBR pala, official back ride, di ba? Ride. So, yan, diyan ko lahat na ina-upload lahat yan. Siyempre, together with my dream big bike, which is the Ducati Multistrada V4. Okay guys, thank you very much. Tapos na po ang ating vlog. See you on my next vlog.